Yo guys, what's up? So, second part ng video guys sa pagbuo ng VZ. So, eto na part guys is nag-iisip ako dito kung anong gagawin ko sa build ng plates niya. Placing ng front niya at saka rear niya. So, yun yung ginagawa ko. Kasi yung first is, sana, papalitan ko ng FC na plates yung harap. But then, I realized na pwede namang gamitin yung front ng plates, front plates niya into rear, and then yung rear plates na ginamit niya into front, at which is maganda din yan na combo na na plates. So dito na part is yun nga, nag-iisip lang talaga ako kung paano siya gawin. Ang daming pumapasok kasi na idea sa isip ko niyan since yung mga na-build ko dati sa VZ ko way back before. And then, yun nga, kung napapansin nyo yung dampers niya sa likod, nakaangat din. Ayoko yung gano'n na style na build na nakaangat. So, kaya binaklas ko, nag-decide talaga ako na papalitan ko din yan talaga. So, yeah, dito naman is, nag-start na ako magbaklas lahat sa front and rear. So, dito guys, hindi ko na lang talaga toro explain yung sa build. Pinakita ko lang dito sa video na yun yung mga process na ginawa ko. Kasi meron tayong third part ng video na dun ko i-recap kung anong ginawa ko sa auto. Dun ko talaga na by part kung anong ginawa ko sa pag-process niya. So yan. So dito is papakita ko lang kung paano nag-umpisa yung ginawa ko. Daming specification na during nagbi-build ako niyan guys. That time, nag-iisip talaga ako kung ano ba dapat, kasi plano ko din talaga is gamitin na lang yung yung parang Super X na plates. Kaso kasi since wala akong high grade na FC na available, dapat kasi kung nag-Super X ako na ginamit yung dapat high grade na FC na plates ang gamit ko nun para at least mas siya intact yung nagiging front niya. Nag-create siya ng tawag ba nito? Down thrust dahil dun sa Super X na plates, at the same time nagiging intact yung parang compact, parang ganun yung front niya sa FC na high grade. Pag kasi guys, pag FRP kasi na gamit mo kasi, tapos doon mo ilalagay yung mga rollers mo. Minsan kasi guys, sa sobrang tagal ng paglalaro nyo, nagbe-bend siya eh. So yun yung problema sa mga FRP. Which is, ang high grade naman guys, yun nga, sasabihin nyo mahal yung high grade. Well, andun tayo, mahal siya. Pero magagamit yun siya for matagalan. At the same time, mas magaan ang high grade na plates kumpara sa FRP na plates. Okay, sa mga hindi nakakaalam, yun yung katotohanan guys. Kahit timbangin niyo yan, magugulat kayo. Kasi personally din, ako din, dati, akala ko talaga, FRP lang kasi magaan kumpara sa high grade. Kasi kung titingnan mo naman yung itsura ng high grade, mas mabigat siya tingnan. 'Di ba? Pero, yun nga, pag tinimbang mo pala, mas magaan siya kumpara sa mas magaan siya, pero mas matibay siya. Ganun yung sa high grade. So, yan. Sinet up ko na yung sa likod niyan. And, then, dyan na part, guys, is na gets ko na dapat yan talaga na plates ang gamitin ko sa likod. Likod din. Tama yung ginawa kong choice. Kasi, alala ko ulit na yung 19mm na slot niyan, dalawa. Yan, parehong 19mm yan, pero dalawa sila, yung nasa parang front tsaka back na slotted na 19mm. Pareho talaga yan. Ang aanuhin mo na lang nun is magde-decide ka kung saan na 19mm na slot ang gusto mo. Kasi yung 19mm na slot niyan na isa for stability, yung isa naman for speed. So, ngayon, yung build mo, mamimili ka kung ano yung build na bubuuhin mo, for speed ba or for stability. But, for this build, na VZ siya, ang VZ kasi, alam mo naman, ay for speed na yun eh. So, di ko na lang i-thorough talaga na discuss yun. Basta, yun.
Kaya I put sa ginawa ko is nilagay ko sa likod na part ng 19mm na slot yung rollers, position ng rollers para madagdagan yung tawag ba nito? Madagdagan yung stability ng auto. Yan. And also pala guys, ginamit ko dyan na screw height ng rollers pala is yung 35mm na dual, ano ba yun? Tawag doon, nakalimutan ko eh. Basta yung 35mm na screw na yung matibay. Kasi nga, kung gagamit ka ko guys ng 30mm, wala nang problema. Pero pag 30mm pa rin yung gagamitin ko guys, since ang ko kasi guys, yung concern ko kasi is yung speed paano kontrolin sa VZ. So kaya ang ginawa ko is nag 35mm ako para at least may speed pa rin siya. Hindi pa rin masyadong malaki ang binawas ng speed. But at the same time, meron siyang stability. Pag ginawa ko kasing 40mm yun guys, dyan, yung nangyayari kasi is, ibig sabihin nun, parang mas more on stability na talaga yung position talaga ng ginawa ko sa rollers na yun. Kaya hindi ako nag-try na mag 40mm na lang, so 35mm na lang. Kasi at the same time din, mas matibay din yung screw na yun, 35mm, which is bagay na bagay talaga siya din gamitin for the VZ. So yan yung ko dyan. And I think guys, na to, medyo malapit na ako matapos ito. Kung totoo siya guys nagawa ko tong build na to. Ang first part, ginawa ko siya I think 3 days before, I think. Then the second part ng video, ginawa ko siya kahapon naman. So yun yung ko dyan. Kung tatanong nyo, bakit ang tagal mo nag-build? Kasi yung oras ko lang talaga na ginawa ko yan is oras ko lang sa break time ko. Wala kasi ako ibang oras na available dahil busy ako ngayon talaga. And then di ko din siya magawa sa bahay kasi bagong panganak misis ko. And pagdating ko sa bahay kasi is yun, tinutulungan ko na siya kaagad sa baby namin. And then hindi na din ako nag-iingay-ingay masyado sa bahay pag hindi na ako nagkakalikot ng mga auto. Kaya ginawa ko siya 30 minutes and 30 minutes again for the next day. Yun. So yan guys, kung napapansin nyo, mayroong mga part na hindi siya ang tawag nito, countersunk. So basta i-explain ko yan guys sa video na part 3 ng video, dun sa recap na part. Kasi i-recap ko lahat ng yung buo ko. Gagawa ko ng video na yon. Doon ko i-explain. So yan. Actually, yan na yung buo, yan na yung itsura talaga ng build na yan. So yeah, I think yan na yun guys, yan na yung build ng VZ. Sana talaga maganda yung resulta, and see you guys, see you again for the next video. Thank you.